my first favorite is this Bottega bag na oversized. Hello Kathden fans! Ito na nga ha. Ito pala yung rason kung bakit binili ni Pops Alden yung Bottega bag para kay Ma'am Catherine. So narinig ninyo na number 1 pala sa listahan ni Ma'am Catherine na favorite na brand ng bag mga kasombreros. Itong Bottega nga na previous years, although yung video na ito matagal na ito, na halungkat ko lang mga kasombreros. Tapos hindi kasi ito na vlog kung kaya nire-relate at kinukunik ko siya doon mga kasombreros. Kung kaya pala binili ni Pops Alden itong Bottega bag nung nasa LA sila, nasa Los Angeles mga kasombreros, para doon nga sa promo pa ng Hello Love Again. So napagko-connect na talaga natin ngayon. Tapos nung tinanong sila ni Sir MJ Felipe dun sa may airport papuntang Dubai, ay todo tanggi na sina box office king at box office queen mga customers na wala daw yung natanggap na bag. Pero ang maresibo po na ay hindi po nagsisinungaling ang mga ebidensya mga kasambreros. So alam na natin na yun pala yung reason na sobrang favorite pala ni Ma'am Catherine mga kasambreros itong Bottega bag na ito. So ang video na ito actually is a preview na video or vlog ni Ma'am Catherine mga kasambreros. In-interview siya. Tapos dati rin daw ay yung mga super close friends niya na sina Sofia Andres at saka si Ria Ataide ay parang nabilhan din siya ng mga favorite bags niya mga kasambreros. So meron din ditong parang part ng video is yung Rolex, yung jacket mga kasambreros. So yun at yung panatag na po tayo mga kasambreros. Bakit nila i-deny ito kung totoo ito mga kasambreros? So meron talaga na team panatag tayo mga kasambreros. So update tayo, kahapon po ayan naglabas ng yung video naman mismo ni Pops Alden mga kasambreros ng kanyang tawag dito, yung kanyang pag-ayos dun sa sa Korea mga kasambreros. Sa sobrang igop, sobrang pogi, si RV Matibag yung nag-post nito mga kasambreros at nag-video. Tapos papunta na sina Sir Alden doon sa mismong venue ng premiere night ng The Mission Impossible, The Final Reckoning mga kasambreros with Sir Tom Cruise mga kasambreros. Tapos sinamamaten syempre kahapon part ng Instagram story ni Pops Alden para nag-celebrate sila simple celebration doon sa Apgujeong Gangnam sa Korea mga kasambreros. So kasama nila si Mama Ten and siguro sila Sir Laysam mga kasambreros. And then ito, party ng kanyang Instagram story, itong Past Normal Studios. Mga cups naman ito mga kasambreros, parang bumibili sila ng souvenirs yata dito mga kasambreros papuntang Pilipinas. So ito po ay mga dadalhin niya papuntang Pilipinas mga kasambreros. And then ito, sobrang sarap nito mga kasambreros. Tawag dito, yung Conchas ay nag-prepare ng halo-halo. Kasi nga summer na ay nag-ready sila ng napakasarap na parang natatakam tuloy tayo na kumain ng halo-halo mga kasambreros, na parang nilagyan nila na parang milk sa taas bilang toppings. So apart from ubi ice cream yata ito at saka yung ubi jam, leche flan, mga sago at saka may saging of course. And if I'm not mistaken ay meron ding langka, ay nilagyan nila ng toppings na kumbaga gatas or milk mga kasambreros. So actually that is it sa ating Catherine items, pero abang pa kayo kasi nga meron pa tayong items for today. Hindi po ako nag-celebrate ng aking birthday kahapon as usual. Normal day dito sa amin mga kasambreros. Hindi kami parang inuuna namin yung importanteng bagay kasi sa birthday. Although kung meron, nagpapasalamat talaga kami kung meron. Pero kung ang budget ay talagang hindi namin pinipilit mga kasambreros kasi lilipas din yan.
Alright, sinaman po ha sa ating content item. Sana po ipangyan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God mga kasambreros, sobrang ganda po nito. Ang title natin, ganitong pamumuhay. Galatians 3 verse 11, no one is made right with God by doing what the law says. For the man right with God will live by faith. So, gantong pamumuhay mga kasambreros, no? Ang pamumuhay na may pananampalataya. So, driven or motivated by faith mga kasambreros will of course no faith, hope and love, these three shall remain sa ating mga buhay. Ang verse po na Galatians 3:11 mga kasambreros ay parang layout no ng napakahalagang prinsipyo ng pananampalataya sa ating relasyon sa Panginoon. So our relationship with God should be driven or should be fueled by faith or pananampalataya. So kung kaya dapat gantong pamumuhay tayo nabubuhay araw-araw. So the Apostle Paul is addressing the Galatian church, reminding them that justification cannot be achieved through adherence to the law. Yung mga tao kasi sa Galatians mga kasamaris, marami ang nakaka-misinterpret dito na yes, yung pagsunod mo sa batas, yung pagsunod mo sa Biblia, tama iyon. Pero yung tama ka, yung right ka mga kasambreros sa harapan ng Panginoon ay nag-ugat yan sa grace at sa ginawa ni God the Father by sending His Son Jesus Christ. Kumaga pa, hindi yun primary reason or qualification or hindi doon nag-ugat mga kasambreros ng pagiging tama or makatwiran or makatarungan natin sa harapan ng Panginoon, kundi nag-ugat yon dahil napawi ng pagkamatay ni Jesus Christ sa krus yung galit niya mga kasambreros, and people were made righteous. Okay, na-gets mo natin. But syempre, dahil natanggap natin ang grasya, natanggap natin ang regalo ng Panginoon ng salvation, ng pananampalataya sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. So kailangan nating sundin ang batas. Pero yung para kang isang judge, no? Ikaw yung suspect, ikaw yung inaakusahan. So dahil nagbayad ng danyos, for example, yung iyong attorney or yung iyong kung sino man na malapit sa for example, so doon napawi yung galit, no, kasi nagbayad ng danyos yung yung attorney or kung sino mang malapit sa iyo. So doon nag-ugat mga kasambreros. But no, sa susunod hindi mo na gagawin yung kasalanan because yung kasi naabsuelto ka na. So parang ganun siya mga kasambreros. And same goes sa ating pamuhay bilang mga anak at mga Kristiyano ng Panginoon. So ito yung sasabi ni Apostle Paul dito, no? Sabi pa niya, instead it is conveyed that to be justified before God means to be made right in His eyes. So and this is accomplished by faith alone. So inseparable sila, no? Inseparable yung pagsunod mo sa batas or pagsunod mo sa utos ng Panginoon at saka yung pananampalataya. Kasi hindi ka naman mamumuhay ng ganyan kung wala kang tiwala, kung wala kang paniniwala, kung wala kang belief sa ating Panginoon. The core idea is that it is not our actions, okay, that determine our righteousness but our faith in Jesus Christ. So yon, pananampalataya. So mas mataas lang na standard talaga mga kasambreros sa ating Panginoon. So ang righteousness, kung pa hindi siya earned, no, naging righteous tayo sa harapan ng Panginoon, but it is by our faith na kung saan ay ugat din sa pagkamatay ng ating Panginoon. This truth offers reassurance that we do not have to rely on our merit or abilities to receive salvation or a right standing before God. So ang phrase dito mga kasambreros na mamuhay tayo ng pananampalataya, ayan, encapsulate, no, parang sakop nito mga kasambreros yung essential message ba na nagtatranscend sa ating panahon. So it indicates that those who are righteous have faith as their foundation. So ang pinaka-pundasyon talaga, kumaga pa parang yun yung bato, yung poste, kapag magpapatayo ng bahay, founded ka, yun ang nagpapatayo at nagpapatibay ng isang pundasyon, ng isang building, ng isang bahay or any infrastructure mga kasambreros, yung kanyang haligi. So same goes sa ating pamumuhay, no? Kung kaya gantong dapat uri ng pamumuhay ang ating isa pamuhay, yung punong-puno at saka founded sa pananampalataya. So this idea is powerfully liberating, shifting the focus from human efforts to divine grace. No, malayong-malayo mga kasambreros yung
yung human efforts ba na gagawin ko lahat, gagawin ko lahat, gagawin ko lahat. So, tama yun. Pero yung pinaka mataas kasi na requirement, hindi natin kayang abutin kahit na magpakamatay man tayo, magdanak man tayo ng dugo, mga kasambreros. Only Jesus Christ was worthy, and that's what we call divine grace. Now, divine siya, holy, mga kasambreros, hindi kayang tawaran at hindi kayang matumbasan ng tao, even millions and millions of angels. As we trust in God's promises and His character, we begin to understand that our lives are anchored not in our failings, but in His unfailing love and grace. So, ganun kasi, para kang ang si God the Father nag-require ng 10 trillion or laksa-laksang pang dami-daming laki-laking amount, mga kasambreros, 20 trillion, 100 trillion. Tapos hindi kayang tumbasan ng tao. That is why only Jesus Christ and His unfailing love and grace, mga kasambreros, ang naging katumbas ng requirement ni God the Father. So, kapag in-examine natin itong Galatians 3:11, napakahalaga ng kanyang components, mga kasambreros, na walang sino man ang na-justified ng batas. So, clearly, malinaw na nagsisignify ito na yung action natin, kahit na dakila, kahit na mataas, kahit na influential yung ating mga actions, ay hindi tayo kayang i-grant nito ng right standing sa Panginoon, mga kasambreros, or sa kanyang harapan. So, the law is like a set of rules that identify sin, but it does not have the power to change hearts or forgive sin. So, ganun siya, mga kasambreros. Actually, napakagandang topiko nito, mga kasambreros. Sorry po, umulan sa amin. So, as we reflect sa Galatians 3:11, we are reminded na yung central role ng ating pananampalataya ay ang ating relasyon sa ating Panginoon. So, ganitong uri dapat ang pamumuhay, yung punong-puno ng pananampalataya, mga kasambreros. Alright, so now in the meantime, nawa po ipagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent name, the source of our faith, and we were made right by God, Jesus Christ. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next time po, mga kasambreros, ang paalam po.